Matapos ang mahigit isang taon, humarap sa korte ang 12 Chinong inaresto noon dahil sa iligal na pangingisda at pangunguha ng endangered na pangolin. Bukas naman babasahan sila ng sakdal ang mga Chinese na nahuling nangunguha ng daan-daang pawikan. Pero ang grupong World Wildlife Fund dudang mapapanagot ang mga Chinese poacher. May report si Micaela Papa. Humarap ang 12 Chino kanina sa korte dito sa Puerto Princesa kaugnay sa kasong illegal fishing at pangunguha ng mga endangered species. Nakasuot pa ng t-shirt na may nakasulat na "Pinas Love Kita" ang mga Chino. Sumalang sa witness stand ang kapitan ng barko ng mga Chino na nahuli sa Tubataha Reef, Abril nung nakaraang taon. Ayon sa kapitan, napadpad na lang sila sa Tubataha Reef dahil sa masamang panahon. Nasira rin daw ang kanilang GPS kaya hindi nila alam na nasa teritoryo na sila ng Pilipinas. Hindi masagot ng kapitan kung bakit may mga pangolin sa loob ng kanilang sasakyan at bakit itinaas nila ang bandila ng Pilipinas ng aktong huhulihin na. Bukas naman nakatakdang basahan ng sakdal ang 9 na Chino na nahuli sa Hasa-Hasa Shoal sa West Philippine Sea. Kaugnay ito sa paghuhuli ng 500 buhay at patay na pawikan. Sa case po nitong mga poachers, meron pa po silang pending obligations dahil may kaso pa po sila sa ating mga korte. So tayo po, dito sa Bureau of Immigration, antayin po natin na ma-resolve yun or ma-serve nila yung sentence if ever na ma-sentence sila. Duda ang grupong World Wildlife Fund kung mapapanagot nga ang Chinese poachers. May kasaysayan na raw kasi ang Pilipinas na pagpapalusot sa foreign nationals na lumalabag sa ating mga batas. Tulad na lang daw ng kaso ng poachers na nakuhaan ng 300 mameng sa Tubataha Reef noong 2006, sabi ng WWF. At nakalaya raw ang mga ito pagkatapos ng 2 taon. Pagkukulang din sa diplomatic strength. Dapat iisa ang team natin Iisa ang batas natin, sundan natin lahat. Micaela Papa, GMA News.